Ginisa ng mabuti ni Congressman Marcoleta ang budget ng PCO. Imagine mo mas malaki pa yung budget niya sa OVP, sa Office of the Vice President, samantalang 'di ba communications lang naman yung ginagawa ng PCO, bakit kailangan ng bilyon-bilyon na budget? Naku, pangbayad yata 'to sa mga ano, mga troll farms, eh. Eto guys, panoorin natin yung paggisa ni Marcoleta sa PCO budget. Madam Speaker, distinguished sponsor, magandang gabi po sa ating lahat. Ang una ko pong katanungan ay tungkol sa dagdag pondo sa PCO para sa ASEAN chairship sa darating na susunod na taon. 17.5 billion pesos is earmarked for the Philippine hosting of ASEAN in 2026. What is truly astounding is that within this, a combined 1.4 billion is being handed over to the PCO alone and its attached agencies for communications-related activities. To be more detailed, 553.7 million pesos will go to PCO proper and 807.9 million pesos for RTVM, and the rest are scattered among your other offices. Yung 1.4 billion po na ito na hinihingi ng PCO ay mas malaki pa sa entire annual budget ng karamihan ng mga departamento ng ating gobyerno. Paano po natin ito madedepensahan? Kung communications lamang for a year-long summit, bakit to makakapag buo ng halaga na bakit ito gugugol ika nga ng 1.4 billion pesos? True. Kung communications lamang ang trabaho ng PCO. Work today is Madam Speaker, Your Honor, nakalagay po sa, nakalodge po sa Office of the President yung pangkabuoang budget for the ASEAN. So ang PCO po, dahil this is national pride in a way, we can't be put in a bad light. Andito po yung, sa ASEAN po, there will be a lot of projecting our country externally on why we deserve to be nominated and elected also sa UN Security Council. So Projecting our country. Hindi dapat dapat talagang ma-project yung country natin as the best, 'di ba? Kasi alam na lahat ng mga tao sa buong mundo na sobrang corrupt, sobrang pangit, sobrang delikado ng Pilipinas ngayon, kaya kaya talagang kailangan nila ng mas malaking budget. hindi rin naman po tayo po pwedeng masyadong salat ang ating presentation. And Di ba? also the advertising rates po ngayon, we can provide the advertising rates for TV, for the billboards, for the radios. Lahat naman po yan naka-detail dahil mahabaan po yung ating, hindi lang po yung on the specific date but before, during, and after. Marami po yan mga paggagastusan po sa mga advertising and consulting services po. Ngunit yung pong ASEAN ay nakalatag na rin sa budget ng Office of the President. Meron na ring budget counterpart ang DOT, ang DFA. So itong binabanggit kong 1.4 billion is for PCO alone. Hindi ko alam, hindi ko po maintindihan kung paano nyo po susunugin itong ganitong halaga. Kung communications lamang ang ambag ng PCO para ika nga maipromote itong ASEAN summit na ito. Marami rin po, Madam Speaker, Your Honor. Marami din po, hindi lang po purely advertising expenses. Naka-itemize naman po, may training expenses, may consultancy expenses, communication expenses po, representation expenses, and also we need to produce in-house marketing content materials to showcase in certain international roadshows po. And marami pong materials na kakailanganin po during all this time, Your Honor. Thank you, Madam Speaker, Madam Sponsor. Nabanggit niyo po kanina, kailangan we should be able to project nicely before the international audience. Correct. Kaya lang po, we are being hounded by the biggest news that's been proliferating for the past few months. Ito nga pong issue ng corruption dito sa ating flood control projects.
na kung saan pati yata yung mga creditors natin, pati yung mga nagpapautang sa atin ay umurong na. Parang isang bangko sa Korea ay huminto na sa atin. Hindi na yata tayo papautangin dahil sa rampant corruption. Itong imahe ng ating gobyerno na hindi maganda, kumbaga. Ano ang naging role ng PCO para pabanguhin ang imahe ng gobyerno natin insofar as we are operating under a backdrop of a flood control scam to the tune of 545 billion hanggang 1 trillion pesos. Madam Speaker, Your Honor, siguro naman po mas lalong mahirap kapag pag dumating ang sa isang taon na wala man lang tayong konting presentasyon, at least in the cultural side. Kaya doon po ay talagang magko-concentrate po tayo sa ating mga national achievements in terms of culture and yung ating mga sa iba-ibang mga products po sa iba-ibang mga regions. Siyempre po, kailangan din natin ipresenta ang sariling bansa natin in the best light without highlighting what we are now experiencing po. So, mas lalong mahirap naman po kapag hindi rin naman tayo kahit papano maghahanda in terms of at least public relations. Dahil meron naman po tayo talagang ina-aspire na project, international milestone po na seat para sa United Nations Security Council. Hindi po ba dapat ang mag-spearhead nitong ASEAN Summit na ito ay ang DFA? Yung sinasabi niyong pagpapaganda ng pagpapalawig ng PR, yung public relations, hindi po dapat silang magtalaga nitong role na ito. Dahil ASEAN po, yan po ay ginawa para to foster a stronger inter-regional presence and stronger ties in between ASEAN countries. So dapat we should fall under the purview of DFA. Or yung sinabi niyo po para makilala ang kultura natin, di ba dapat DOT po ito? Madam Speaker, Your Honor, this is po together po nag-work ang mga agencies po ng administration. Kasama po ang PCO, of course, the DOT and the DFA will spearhead these. Pero kami po sa agency will be on the communication side. Mga content, digital content, media content po para po sa pag-highlight po ng image po ng buong bansa. Your Honor. Tapos Thank you, Madam bilyon-bilyon. Speaker, Madam Sponsor. Noong 2023, 493 million ang budget ng PCO. And in 2024, it nearly doubled to 933 million. Only to be slashed to 695 million in 2025. And now, PCO is requesting a 954 million budget for 2026. Pero kung titignan nyo, sa 287 authorized positions ng PCO, 166 lang ang napunan. The rest are vacant. Pagkatapos, medyo heavy tayo sa pag-employ ng mga contract of service and job order. Hindi na nila finocus yung PCO. Kanina yung nakafocus pa, hindi nataranta na si Madam. Tingnan niyo Parang need ng help na Sa 287 authorized Tingnan positions niyo, ng hindi na PCO, mapakali si Madam 166 lang ang Call napunan. for help na. The rest are vacant. Tingnan si Madam. Pagkatapos, Oo. medyo heavy tayo sa Gusto nang tumawag ng tulong Kaya good job talaga Congressman Marcoleta. Ganyan dapat yung mga congressman, hindi yung mga lang, yung mga pinklawan, mga dilawan. Nako, hindi nila kinokontra basta sa administrasyon, okay lang yan. Ano na sila ngayon ni BBM